structural PDP party. Siguro, tapos na yon, okay na. Okay na ba lahat? So, wala na tayong problema. Hindi ko man kayo matawag lahat, but we have here Mayor Rama sa Cebu. Hanggang ngayon, hindi pa siya makaupo na. Ito ang the longest, alam mo, Mike, ikaw yung isa sa hindi ako pinakamatagal na harassment, oppression talaga. Yung pabalik-balik na putol-putol yung pag-upo mo. I do not know how. It's not so much in sa naging presidente man ako. Ang diyan yung mga yung kalaban mo marunong yung sa taas pero pirma lang man. It's how they can convince the higher ups that itong tao na ito is a threat. This is not a political asset. We might as well, parang ganon. Isa pinaka-ano ko nakita ko na talaga, yung hinahabol ka talaga. But, mo lang, Mike, may eleksyon naman eh. And, we will have a fair shake dito sa buhay na ito. But anyway, hindi naman siguro ako magsalita ng matagal. Total na organized naman itong PDP, and I am sorry that I was not around because meron rin akong pinuntahan the whole day. Mabutit na lang at nandito ako. Nandito si Bebot. Si Bebot will be one of our stronger candidates sa pagka-senador. Marami naman yan sila. Sumali ka na, Bot, kaya wala kang trabaho, alam ko. Si Bebot, pati ako, kasama kami sa dorm. Estudyante pa kami. Tapos, kumpare kami, nakapag-asawa siya ng taga Davao, anak ni Mayor Santos. Ayaw ko kung paano niya nilusutan si... Anyway, dabawin niyo ito si Bebot. Tatakbo siguro ito ng senador. Pipiliting ko para marami naman tayo. Mananalo tayo, maniwala kayo. Maniniwala. Hindi naman siguro lahat, malas lang, pero lulusot karamihan sa ating sigurado na yung magkatabi, one and two na. Bebot, takbo ka kasi wala kang trabaho.
wala man akong maikwento sa inyo. Wala mang giveaway, so may akalo. T-shirt. Mamigay ka? Lahat nabigyan mo. Pag hindi, ikaw ang ibigay ko. Wala naman kung meron pa, bitawan mo na. O magpagawa ka lang ng... Yung lahat ng nandyan, stock mo, pamigay mo na para merong... Well, ito bang itong political life ngayon? The president is not really yung sabihin mo abusado. It would not be a fair comment na hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. But I seldom mention the names of the other side of the fence. But dito wala kasi akong wala man tayong, there's no reason for us to be scared or oppression. Kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. So, in this coming election, I hope that the president, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, sa kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tayo, yung na huwag kayong pumasok sa takutan pati yung sa violence. It's not good. Let us keep democracy as was handed down to our parents. Yung i-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Although in the course of time, it was not really perfect. Pero we'll be able to maintain this kind of environment politically. So we try to maintain that kind of, whether we are the ones in power or opposition tayo. Sana si Presidente Marcos would say to it that wala lang and yung vote buying, wala yan talaga. Kasi yung vote buying is really out of hindi natin pwedeng pakialaman yan eh. You cannot control it in a way, so what would be the point in making so much noise? It would just magsamang loob ka lang. Pero yung mga violence, terrorism, ayan ang hindi pwede. And I'm sure that the President, Mr. Marcos, would not allow that. Politiko siya at dumaan siya ng mga ganun eh. So, let us go back to our respective territories and start to organize. Mahirap mag-organize pag walang pera. So, ang PDP is shoestring budget talaga to. But whatever na makuha namin na malaki, kung may magbigay man,
ngayon ng mga negosyante, we will share with you whatever ibibigay namin sa taas. Yung mananalo na, kagaya ni Bungo pati ni Bato, hands down man ito sila. So, wala na itong tsaka sila ang dapat magbigay sa atin, si Bungo ang magbigay. Alam ba ninyo na pinakamalaking printing press sa Mindanao, Kibong? Kaya yung mga campaign materials ninyo, para hindi kayo gumbastos, ibigay mo na kay Bong. Kaya na niya yan. Mga sample balot na gano'n, konti mo lang yan. Kaya ni Bong yan. So, wala man ako dito kung anong pinag-usapan ninyo. I was not around to hear and listen to what was going on earlier. But I suppose that you were talking about what was really good for the PDP. Ang PDP naman, hindi masyadong malakas. But over the years, from yung medyo struggling, we are now, kumpaga by analogy, yung aeroplano medyo nagka-take off na, pero hindi pa talaga nagle-level yung, but struggle ang PDP. But over time, nandiyan kayo, si Bebot, kaya kailangan mag tayo ng mga senador talaga. We need the senators. Kailangan natin ng senador. So, anyway, mag-ikot man kami. I hope that I will have the money and the energy to go around the country. Mga key cities lang siguro. Hindi ko kaya matanda na ako. Para naman yung partido natin. Mabisitahan lang ng lugar. So, yan lang ang ko. Pero wala tayo. Unless yung mga kilala ninyong mga negosyante. Pero wala tayong big contributors. I don't know this time. Kasi medyo baka rumarami na kasi ang PDP, senador pati congressman. And business may want to look at us differently this time. Na parang we are a critical factor sa ating political life sa Pilipinas. Yan lang man siguro ang maibigay ko sa inyo na mensahe. Unless of course, kung may itanong ninyo, mas mabuti pa masagot ko. Kung sino yung finance officer natin, pag-usapan pa namin dito sa taas kung sino talaga. Wala man sila dito lahat. But we might makaraise tayo talaga ng kunti.
Kasi mahirap magkampanya na walang pera. Talagang pero sa totoo lang, sino bang nag-umpisa na may pera? Pero yung mga may pera talaga, yung mga negosyante. Ako, nung nagtataka nga ako, until now, it remains to be still in mystery sa akin kung paano ako umabot pagka-presidente. Totoo yan. Totoo yan. Hindi ako na talagang natulog ako when I look back sa buhay ko. Hindi ko talaga alam kung paano ako naging presidente. Kung pera-pera, wala talaga. Kung sabihin mo lang pera pang kampanya at buong Pilipinas, wala. Wala talaga, sa totoo lang. But suddenly, I found myself governing the country. Tandaan ninyo yan, baka maabot kayo ng ganun. Ang swerte kasi hindi mo maano talaga. Hindi mo mapigilan. Hindi mo taglang mapigilan. Yung itutulak ka talaga ng panahon pati ng Diyos siguro. Kaya ako, hindi ko talaga alam kung paano. Lahat na kaibigan, Atty. Delgra, yung abogado ko ngayon, kay papakulong ako ng mga putang inang walang hiya. Yung mga military sila, mga military mo na itong sila, alam nila na wala talaga ako. From nowhere. Kung sa bulsa, from nowhere, wala talaga. And yet, pagka talaga, swerto mo, pero na lang itong mga anak kay wala na, automatic na automatic na. Pero sa bagay, ang tatay ko pala putang ina politiko rin. But between my father, matagal, 10 years halos, ang agwat. Nung namatay siya, siguro nga, wala talaga. Piskal lang ako noon, ang sweldo ko ilan lang. And yet, when I became mayor, tuloy-tuloy na. 3 terms tapos papuntang presidente. Sinasadya ko itong salita na ito. It's because it is a gathering of people who are into politics. Nandito tayo kasi sa politika PDP Laban. Of course, it's a political party. And that is what brings us together. So, ang topic dito, talagang itong ganito. How do you achieve your dream? Pero ito lang ang masabi ko. Yung damgo sa Binisaya is yung panaginip, limitahan mo lang. Huwag mong do not let it go haywire. Yung mga ambisyon ka ng wala na sa lugar. Yung gutom, parang gutom ka talaga. Hindi bibigay ng Diyos sa iyo yan.
Maybe mag-isip-isip ka lang kasi ang tatay ko, gobernador. Doon tayo papasok sa utak ko na maybe, just maybe, baka magpasok ako ng politika. Pero I was never really ever conscious na sabihin mo na pagkatapos ng edukasyon ko, magpasok ako sa politika. Matagal ako naghanap buhay talaga. I was a prosecutor. Doon ko nahon yung pagka-abogado ko. I'm a litigation lawyer. Trial lawyer ako. Hindi ako masyado sa corporate. Kasi ang fiscal prosecutor is araw-araw korte yan. Kaya kung may mga anak kayo at kung kaya naman ninyo additional a few years, ipasok ninyo sa fiscal's office or prosecutor's office. At sabihin mo doon sa fiscal na yung anak mo i-assign sa trial. Ako, pagpasok ko, 2 days after, trial na ako nagtanong yung city fiscal, si the late Fred Ruiz, na kung kaya ko. Kasi bagong graduate lang sabi ko, kaya ko. Sigurado ka? Sabi ko, kaya ko, sir. Trial ka agad ako. Hindi naman ako ng ibang eskwelahan, pero alam mo kami dumaan sa mga professor na ito, bebot to. Ayan. Sino pa dito dumaan? Dumaan si Mayor Rama. Kasi magdaan ka ng mga professor na Tatay! Hindi mo malaman kung may kapangalan ako sino ba yun? Basta yun, So magtindig kayo, dalawa kayo, tapos magtingin, ganun pa naman yung antipara niya. Why are you standing? I did not call you. Ayan, the professor na, at naliyo sila bebot, San Beda ako. Sabi San Beda. Si Miyorama. Why are you standing? Sir, I thought I heard my name. God damn it, because you are always talking at the back. That's why you cannot hear. Stand here. Come. Sit down. Pag sit down, okay, you stand up. Tindig ka na. Ay, bebot pati. Tindig ka. Wala naman, tinatanong. What? Sir, there is no question yet, sir. Ganda! Magalit na lalo na magalit. Pero pag, alam mo, sa totoo lang, ibang year kami nagkuha ng barit. Pero sa totoo lang, sa remedial law, yan ang pinakamabigat sa lahat At kaming dumaan kay Sulidom, tapos namin, maaga kami natapos. Yung last day, yung remedial law. Maaga kaming natapos. Malaman mo kasi yung mga taga-Ateneo, pati UP, pati yung eskwelahan ko. San Beda, maaga kami naglabasan.
Kaya, bakit may advantage rin kung sa Maynila ka. Kaya itong anak ko na si Inday, sabi niya, si Inday kay gusto niya mag-law. Sabi ko, saan ka man mag-law? Sabi niya, sa San Beda. Tangina, sabi ko. Patay ka doon. Patay ka. Pagka anak ka ng general o anak ka ng sekretary o cabinet, patay ka. Pag makita ka doon ng mga, ayawan ko ngayon, pero ganun man ang uso talaga. Parang galit yung mga putang inang yung mga nag-graduate, lalo na yung si Inday, nung sinabi kong kumuha ng luyan, sabi ko, niwarningan ko talaga, sabi ko, Day, alam ko hindi ka masyadong bright, ordinaryo ka lang, tangina, bawiin mo talaga yan sa, ang law naman hindi mahirap eh. Memorize ka lang ng memorize. Kaya kayong mga kumuha ng law ngayon, huwag kayong uminom. Lalo na kung working student ka tapos matanda ka na. Hindi naman ako sa pang no offense intended. Ang brain mo kasi battered yan sa alcohol pati. Every time that you are intoxicated, tapos lalo na yung talagang parang lasing ka na higa ka, there are millions or billions of cells in the human brain. But every time that you are intoxicated, na talagang matumba ka, so many millions of your brain cells patay. Kaya, kung ka, pero kami, bagay, buti lang kami magsalita ng, kasi kami, kami, bebot, kasama ko, mas dormitoryo yan. Kay alay, tapos, wala na, naubos na yung pera, inom pa, natalo na sa kay alay, sugal pag yun, wala na. Yun lang ang ko. Wala man tayo ibang pag-usapan. Wala akong politika. Hintayin natin. Biwan. Storya lang yan. Ito si Mike Sanbedar. Ito nito. Dumaan ka rin kay Solidum, no? Hindi. Buang. Ilang years kami. Kami, bebot ang magkabats. Pero, Ateneo sila. So, wala naman siguro tayong pag-usapan. Pati yung mga military nagkyugpos na gano'n, no? Either gitugnaw na General Sares. Magpolitiko ito sila. May kukunin talaga ako dito sa kanila, konsyal. I don't know kung kausapin ko muna. Pero ang isa dito, nakita ko na, sino ba yung, may inaano ako dito na may ego-groom ako. Ikaw!
Politika, ano yan? Di mo dala sa pera, kaya kung pera lang, huwag kayong maniwala yung kalaban ninyong maraming pera. Alam mo, walang tao. I'll give you just itong kandidato na ito, kalaban ko, may 50 million. Hindi niya gagastusin yan. He is worth 50 million. Ang pinaka, gastos niya, pinaka is 10 million. Ikaw, mga 2 or 3, talo yan. Importante sa politika yung tao talaga. Ano mo sa tao. Yung alaman ng tao na maghurmentado kapag ginalaw sila yung opresyon. Kaya nandito si Bato dumaan sa City Police Director, Sid Nelson Stares, na City Police Director yan. Hindi naman ito na hindi na kailangan to sila sabihin mo kung ano, kasi matitino. Marami, hindi manawa. Yun lang sa baba, yung mga tenyente na yung mga sa taas, lalo na PMAR, wala, disiplinado talaga yan sila. Kaya wala akong problema dyan sa panahon ko. Na-demanda ba tayo noon? Saan ba tayo na-demanda? Dilima? Ya, mo yan siya. Pangit mo yan siya. So, meron akong, meron kasi akong ipakilala, kilala naman yung mga senador, nandyan naman niya lahat. Ang konsihal na lang, pati si Bebot, takbo ka. Mas lalo kang tatanda. Lalo kang tatanda pag wala ka sa bahay. Mag-contribute ako, konti lang. Mga 30 million saks, okay na yan? Pati itong si Martin Delgra. Ang tatay nito, piskal. Mahusay na piskal. And he took after his father. Ay, siya yung abogado ko. Oh, sorry. So, ano pa bang, baskets, anong klaseng chismis na lang ang gusto ninyo ng chismis? Gusto ninyo ng chismis? Wa si kuan diha. Marami din nga pala. Diretso na ta sa kuan, marami talatang yun ay palihog ro na kuan.